Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Tuluyan ang nakalabas ng bansa ang bagyong Enteng na nanalasa sa loob ng 3 araw at nakaapekto sa operasyon ng mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority. Sa gitna ng pananalasa ng Severe Tropical Storm Enteng ngayong linggo, tiniyak ng Philippine Ports Authority na hindi napabayaan ang mga pasaherong na stranded sa mga pantalan nang dahil sa sama ng panahon. Nitong September 2, namahagi ng food packs ang Port Management Office ng Masbate at Marinduque, Quezon, habang PPA Lugaw naman ang ipinamigay ng Port Management Office ng Bicol at NCR North. Ito ay bilang bahagi ng programa ng PPA na pamamahagi ng libreng lugaw sa lahat ng mga pasaherong stranded tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon sa datos ng PPA, umabot sa halos 2,000 ang bilang ng mga pasaherong na stranded sa mga pantalang nasa ilalim ng ahensya nitong September 2 dahil sa mga kanseladong biyaheng dulot ng bagyong Enteng. Kaagad din naman bumaba ang bilang na ito nang ilift ng Philippine Coast Guard ang pagbabawal sa mga sasakyang pandagat na bumiyahe. Sa kasalukuyan ay wala ng pasaherong stranded pa sa mga pantalang nasa ilalim ng ahensya. Nitong September 3, ininspeksyon naman ni GM Santiago ang Batangas Port matapos ang matinding pag-ulang dala pa rin ng bagyong Enteng. Layunin ng nasabing inspeksyon na masigurado na nasa maayos at malinis na kalagayan ang nasabing pantalan sa gitna ng matinding sama ng panahon. Agad din naman bumalik sa normal na operasyon ng mga pantalang nasa ilalim ng PPA nang makalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR nitong September 4. Matatandang naging ganap na bagyo ang bagyong Enteng umaga ng September 1 at naging severe tropical storm noong September 2 na siyang nagpalakas din sa pag-ulang dala ng hanging habagat. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong September 4, nag-iwan na 12 patay at 11 sugatan ang bagyo bago lumabas ng PAR. Nakibahagi ang Philippine Ports Authority sa isang maritime forum kung saan pinag-usapan ang pagsunod sa international standards pagdating sa usapin ng kaligtasan at pangangalaga sa karagatan. Nitong August 27, ginanap ang 192nd Maritime Forum ng Maritime League sa head office ng PPA na may temang Complying with International Standards on Safety and Marine Environment Protection. Bilang bahagi ng forum, nagpresenta sa harap ng Maritime League at maritime stakeholders sina Terminal Services Division Acting Manager Gail Tabaquero at Marine Services Division Manager Ray Del Moro. Sa kanila naging presentation, pinakita ni Tabaquero ang pagbaba ng misdeclaration ng timbang ng mga container magmula nang ipatupad ang Verified Gross Mass Rule noong 2021. Ayon kay Tabaquero, mahalagang tama ang timbang na dinedeklara sa bawat container dahil ito ay nakakaapekto sa estabilidad ng barko na nakakaapekto naman sa kaligtasan ng paglalayag nito. Ipinakita naman ni Del Moro sa kanyang naging presentation ang kasalukuyang estado ng pagtatapon at paghahakot ng basura sa mga barko sa mga pantalan at ang mga dapat pang ayusin sa sistemang ito. Nakaugalian na ng Philippine Ports Authority na maging katuwang sa pagdaraos ng Maritime Forum na susunod namang gagawin sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong Setyembre. Isa ang patay habang 2 naman ang sugatan sa nangyaring pagsabog ng isang cargo vessel sa port area sa Vitas, Tondo, Manila. August 26 nang sumabog ang MV Everwind Star 2 na nagresulta sa pagkamatay ng isang apprentice at pagkasugat ng 2 iba pa na kapwa nagtamo ng 3rd-degree burns. Ayon sa initial report ng safety team ng Vitas Port, nakarinig umano sila ng pagsabog sa pier kaya't kaagad silang rumesponde nang makita nilang nagliliyab na ang barko. Sa inisyal na ulat ng arson investigator ng Bureau of Fire Protection Manila Fire District na si FO2 Ronnie Agustin, maaari umanong naging sanhi ng pagsabog ang fumes o singaw ng gasolina at pinturang nasa loob ng barko. Tinitingnan din ng mga otoridad ang posibilidad na nagmula ang apoy sa mga tangke ng LPG na nagsanhi ng pagsabog sa engine cabin ng barko. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Port Police kasama ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa nangyaring pagsabog. Arestado ang isang pasahero sa Hordan Port sa Guimaras nang mahulihan ito ng hinihinalang marijuana at di umano'y drug paraphernalia.
August 26 nang maaresto ng mga pulis ang sospek na nahulihan ng isang canister na naglalaman ng pinaghihinalaang tuyong dahon ng marijuana, improvised cigarette pipe na may bakas ng pinaghihinalaang marijuana, lighter at isang pouch. Nakita ang mga di umano'y iligal na kagamitan sa sospek nang dumaan ito sa passenger screening area ng Pantalan. Kasalukuyan nakakulong ang sospek sa Hordan Police Station at nakatakdang sampahan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang pasahero rin ang naaresto ng mga otoridad sa Calbayog Port matapos mahulihan ng hinihinalang drug paraphernalia nitong August 28. Ayon sa ulat ng Port Police Officer na naka-duty nang mangyari ang insidente, tumanggi ang pasahero na sumailalim sa body frisk at iniwasan din itong dumaan sa walk-through metal detector. Pero nang suriin na ang kanyang mga gamit, natuklasan ang umano'y mga drug paraphernalia na nakasalid sa lagyan ng vitamins. Kasunod ng insidente, agad na inulat ng Acting Division Manager ng Terminal Management Office Calbayog ang pangyayari sa Philippine Drug Enforcement Agency, PNP Maritime Group at sa Philippine Coast Guard na mabilis na responde sa lugar. Sa paunang sniff test na isinagawa ng PCG gamit ang isang sniffer dog, positibo ang kagamitan ng pasahero sa ipinagbabawal na droga. Kasalukuyan nasa kustodiya ng PNP Calbayog City ang sospek para sa karagdagang investigasyon. Bilang bahagi ng patuloy na greening initiatives ng Philippine Ports Authority, nagdaos ang Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan ng isang orientation sa seedling care and handling. August 27 nang gawin ang orientation na pinangunahan ni Iligan City Agriculturists Office Senior Agriculturist Wilfredo Goles. Tinuruan ni Goles ang mga kawani ng nasabing PMO ng tamang pagtatanim ng iba't ibang klase ng mga gulay, pati na rin ang mga tamang pataba sa lupa. Pinakita rin mismo ni Goles ang tamang pagtatanim ng pechay seedlings. Idinaos ang orientation na ito bilang parte ng paghahanda ng PMO Lanao del Norte Iligan sa gagawin nitong Plant Nursery Program. Layunin ng programang ito na pababain ang carbon footprint ng Pantalan. Ang mga gulay na maaani mula sa programang ito ay mapupunta rin sa mga kawani ng nasabing PMO. Kamakailan lamang ay nakatanggap ang PMO ng libreng plant grow beds na pagtataniman ng mga gulay, pati na rin ang mga seedling tulad ng pechay, kamatis, kangkong at carrots. Dumagsa ang libu-libong mga pasahero sa mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority para magsiuwi sa kanilang mga probinsya at sulitin ang nagdaang long weekend. Ayon sa datos ng iba't ibang port management offices sa bansa, umabot sa higit 637,000 ang bilang ng mga pasaherong nagtungo sa mga pantalan mula August 23 hanggang August 26. Pinakamaraming naitala mga pasahero ang mga pantalan sa Bohol at Negros Oriental Siquijor na pumalo sa higit 68,000. Sinundan ng mga ito ng mga pantalan sa Panay Guimaras na nakapagtala ng bilang ng mga pasaherong umabot sa higit 64,000, Davao sa higit 51,000 at Mindoro na umabot sa halos 48,000 na mga pasahero sa loob ng 4 na araw. Sa gitna ng pagbuhos ng mga pasahero, nanatiling naka-heightened alert status sa mga kawani ng PPA at nanatili ring normal ang mga operasyon sa mga pantalan. Sinigurado rin ng mga Port Management Office na matutugunan ang anumang medical emergency na maaaring mangyari sa mga pantalan sa kabila ng dami ng mga pasahero. Patuloy din ang pagpapaalala ng ahensya na huwag bumili ng mga tiket sa fixers at scalpers at direktang makipag-ugnayan sa mga shipping line. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, i-type lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, YouTube, X at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.